Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat na mag-subscribe, like, at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakaraming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at umpisa na po natin. Alam mo Marcos, kailan ko pa sinasabi sa iyo na hindi ako pumapatol sa mga hamak na magsasaka na katulad mo? Nakakadiri ka. Ano namang ipapakain mo sa akin kung sakaling sagutin kita at papangasawa kita ha? Lupa? Damo? Bato? Yun bang ipapakain mo sa akin? Hay nako Marcos, umalis-alis ka nga sa harap ko at naaalibadbaran ako sa'yo. Lisa, sabi mo ngayong araw ay sasagutin mo na ako. Nasaan ang pangako mo sa akin? Alam mo ba na umaasa ako dun sa pangako mo na yun? Naniniwala ako sa pangako mo. Tapos ngayon, ano to? At naniwala ka naman Marcos? Hay nako, pag talaga walang pinag-aralan ay madaling mauto. Eto Marcos ha, para sabihin ko sa'yo, unang-una ay hindi kita magugustuhan dahil magsasaka ka lang. Pangalawa, mahirap ka lang na uri ng tao. Pangatlo, wala kang pinag-aralan. Ano? Gusto mo pa bang ituloy natin ang mga bagay na ayaw ko sa'yo? O aalis ka na lamang sa harap ko? Grabe ka Lisa. Kung alam ko lang na ganito ka sa mga ugali mo, sana noon pa lang hindi ko na pinagpatuloy ang panliligaw ko sa'yo. Dami kong mga oras na nasayang para lang mag-effort sa'yo panliligaw. Tapos biro lamang pala ang lahat. Pero okay lang yun. Ang mahalaga ay nalaman ko lang tunay mong pag-uugali. Aba Marcos, bakit parang ako pa atang sinisisi mo kung bakit hindi kita sinagot? For your information, may sarili akong isip para magdesisyon sa mga gusto ko. At ito lang desisyon ko. Ang desisyon ko na hindi sagutin ang tulad mong habang buhay na mahirap. Kaya umalis ka na sa harap ko. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Umalis ka na dito. Aalis na talaga ako Lisa. Pero tong tatandaan mo, hindi habang buhay nasa ilalim ako. Dadating ang oras na makakaangat ako sa buhay. At pag dumating ang araw na yun, babalikan kita para iharap sa iyo lahat ng natupad kong pangarap. Pero salamat pa din kahit ganitong ginawa mo sa akin. Total naging aral na sa akin ang lahat. Dami mo pang sinasabi Marcos. Umalis ka na. Yung mga sinasabi mo mga pangarap ay hindi yan matutupad. Dahil wala ka namang pinag-aralan. Wala kang mahahanap na magandang trabaho. Dahil bobo ka. Umalis ka na. Alis! Sa dami ng masasakit na salita na natanggap ni Marcos sa nililigawan niyang si Lisa, ay natauhan siya. Hindi niya akalain na ang mga pagpapakita nito ng kabaitan sa kanya ay isa lamang palang pagkukunwari. Nangako kasi si Lisa na sasagutin na niya si Marcos sa araw na itinakda nito. Subalit ang lahat pala ay biro lamang at lahat ay kasinungalingan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay agad nang naglakad papauwi ng bahay si Marcos. Nagbe-blurred na ang kanyang paningin dahil sa mga luha na pilit niyang pinipigilan na bumagsak. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Buong akala niya kasi matutupad na ang kanyang pangarap na maging kasintahan ang babaeng matagal na niyang gusto. Nang makarating sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang lolo Sandro. Oh apa, bakit tila umiiyak ka ata? Ano ang nangyari? May problema ba? Magsabi ka sa akin apo at papakinggan kita. Wala po lolo. Napasukan lang po ng insekto ang mata ko. Kinamot ko lang po kaya napaluwa po ako at namulang mga mata ko. Naku Marcos, huwag ka na magsinungaling sa akin. Kilalang kilala na kita apo. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin ang dahilan. Napagulgol na si Marcos at hindi na napigilan na aminin sa kanyang lolo ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak. Lolo, si Lisa po kasi yung babae ko pong nililigawan na kinuwento ko sa inyo. Niloko niya lang po ako. Ang buong akala ko ay sasagutin na niya ako. Pero lahat pala ng sinasabi niya sa akin ay kasinungalingan lamang. Ang sakit lang kasi lolo. Dahil umaasa talaga ako na sasagutin na niya ako. Apo, alam mo, ganun talaga ang pag-ibig. Hindi natin pwedeng ipagpilitan na gustuin tayo ng taong hindi naman tayo mahal.
Madami ka pang mararanasan na masasakit pag umibig ka. Tsaka hayaan mo na yung si Lisa. Dahil madami naman ibang babae yan. Huwag may pakita sa kanya na sobra-sobra ka nasasaktan sa ginawa niya sa'yo. Paano po ako hindi masasaktan, Lolo? Iloko na nga niya ako. Tapos kung ano pang masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Nakisyo ayaw daw niya sa akin dahil isa lamang ako magsasaka at walang pinag-aralan. Down na down ako, Lolo, nang pinamumukha niya sa akin ang kahirapan ng buhay natin. Apo, may ganun talagang mga tao na kung akala mo'y makapangusga ng kapwa ay parang habang buhay na silang nakaangat sa buhay. Ang dapat mo lang gawin dyan, Apo, ay ilabas sa kabilang tenga ang masasakit na salita na narinig mo. Isa pa, kung gusto mong hindi malait-lait niyang si Lisa, abay mag-aral ka ng mabuti. Magtapos ka ng pag-aaral at mag-ipon ka ng madaming pera pag nagkatrabaho ka. Tapos magnegosyo ka. Siguradong maghahabol siya sa'yo pag naging matagumpay ka na sa buhay. Maniwala ka sa akin, na po. Ganun na nga po, Lolo. Magbabalik po ulit ako sa pag-aaral, Lolo. Alam kong may edad na ako kumpara sa mga magiging kaklase ko. Pero hindi pa naman uli ang lahat. Magtatapos po ako ng pag-aaral para hindi ko na maranasan ang pangmamaliit na ginagawa sa akin ni Lisa. Pangako ko po yan sa sarili ko, Lolo. Tama yan, Apo. Gawin mong inspirasyon ng mga taong nang dadown sa'yo. Paano ba? Mauuna na ako sa'yo at matutulog na ako. Basta ituloy mo lang ang gusto mo sa buhay. Taparin mo ang mga pangarap mo. May tiwala ako sa'yo. Matapos sa maiksing pag-uusap ng maglolo, ay agad nang pumasok ng kwarto ang matanda. Naiwan namang tulala itong si Marcos sa labas at patuloy pa din na iniisip ang panglulokong ginawa ni Lisa sa kanya. Simula nga noon ay tinatak niya sa kanyang isipan na magtatapos siya ng pag-aaral. At nang enrollment na nga sa school ay nagmamadali siyang nag-enroll. Madami mang mga bata ang tila pinagtatawanan siya dahil sa edad niya ay hindi na lamang iyon pinansin. Bagkos ay nag-focus na lamang siya sa kung anong goal ang gusto niyang marating. Naging maayos naman ang kanyang pag-aaral. Kahit mahirap ang buhay ay pinilit niyang itaguyod ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos ng elementarya at sekundarya. Tiniis niyang lahat ng hirap dahil wala namang ibang tutulong sa kanya kundi ang kanyang sarili lamang. Wala na naman siyang mga magulang dahil pumanaw na mga iyon ilang taon na ang nakakalipas. Yun din na naging dahilan kung bakit napatigil siya sa pag-aaral noon at nagsaka na lamang para mabuhay niya ang kanyang sarili at mabili ang mga pangangailangan sa araw-araw. Tinutulungan naman siya ng kanyang lolo Sandro noon sa mga gastusin. Ngunit mas pinili na lamang niya na magtigil ng pag-aaral dahil alam niyang matanda na ang kanyang lolo Sandro. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang lolo kaya nagpumilit siya na magsaka na lamang at iwanan na ang pag-aaral. Sa kabilang banda naman, matapos makagraduate ng sekundarya ay nagsikap pa din siya na makatungtong ng kolehiyo kahit hirap na pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mabuti na lamang may isang ginang na tumulong sa kanya na kaibigan daw di umano ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga iyon. Ito ay walang iba kundi si Sarah, isang arkitek na kababata ng kanyang magulang na matalik din na kaibigan. Marcos, ang laki-laki mo na. Ang bata-bata mo pa nung huli kitang nakita dito sa bahay ninyo. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa gustusin mo sa kolehiyo. Gusto ko lang ibalik ang kabutihang nagawa ng mga magulang mo sa akin nung ako'y nag-aaral pa lamang. Dahil nung mga bata kami, ay silang tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral. Noong mga panahong iyon ay nagtigil sila sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera. At ako na lamang ang nag-aral sa kanila. Kahit gipit sila noon ay tinulungan nila ako sa tuition fee ko para makapag-exam lamang ako. Kababata ako sila. At nung nag-aaral pa kami magkarelasyon na silang dalawa. Hanggang sa magkaedad sila at pinanganak ka. At matatagpad din ang kanilang pagsasama. Yun nga lang, maaga silang kinuha ng Diyos. Kaya hindi man lamang ako nakabawi sa kabutihang ginawa nila sa akin noon. Kaya ito, sa'yo na lamang ako gaganti sa lahat ng kabutihan nilang ginawa sa akin noon. Talaga po? Pag-aaralin niyo po ako, Tita Sarah. Ngayon pa lamang po nagpapasalamat ako. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ito. Maraming salamat po.
Siguro po ako natuwang-tuwa si nanay at tatay sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Salamat po talaga, Tita Sara. Hayan apo, wala ka ng dahilan para hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ito lang matagal mong pangarap, di ba? Kaya galingan mo sa pag-aaral at huwag sasayangin ang pagkakataon. Opo, Lolo. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ito. Maraming salamat po talaga, Tita Sara, ha? Walang anuman, Marcos. Basta galingan mo sa pag-aaral ha. Siya, sige na. At uwi na muna ako. May meeting pa ako na pupuntahan. Basta dadalaw na lamang ako bukas dito para samahan ka sa school. Napapasukan mo ha. Sige po, Tita Sara. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Agad nang umalis si Sara at umuwi sa bahay. Labis-labis naman ang tuwa ni Marcos dahil hindi na siya mag-aalala sa gastusin niya sa pag-aaral ng kolehiyo. Kinabukasan nga'y bumalik si Sara. Dala na nito ang pera na pang-enroll at ilang mga gamit sa school na makakatulong sa pag-aaral ni Marcos. Binigyan din siya ng second-hand na laptop para magamit niya sa pag-aaral. Kumuha ng kursong engineer si Marcos. Naging mahirap para sa kanya ang kursong iyon subalit hindi siya sumuko. Mas lalo niyang pinag-usayan ang pag-aaral nang sa ganon ay hindi na niya maranasan ang hirap ng buhay at pangmamaliit na kanyang naranasan noon. Mabilis na lumipas sa mga taon at natapos nga niya ang kursong engineer. Gumraduate siya bilang inhinyero at nagkamit pa ng karangalan bilang cum laude. Sobrang proud na proud ang kanyang lolo at tita Sara na makagraduate siya. Subalit kinagabihan ay napalitan ng labis na kalungkutan ang kanyang sayang naramdaman. Binawian kasi ng buhay ang kanyang lolo ng gabing iyon. Inatake sa puso ang matanda dahil sa labis na kaligayahan na nararamdaman. Bakit ngayon niyo pa kinuha ang lolo ko? Ngayong nakamit ko nang makatapos ng pag-aaral. Ang daya-daya niyo naman. Bakit po, Diyos ko? Tama na yan, Marcos. Hindi mo kailangan sisihin ng Diyos sa pagkawala ng lolo mo. Tanggapin na lamang natin na maluwag sa puso. Isipin na lamang natin na makakapahinga na siya. Kumalma ang puso ni Marcos dahil sinabi ng kanyang tita Sara. Tinanggap na lamang niya na maluwag ang pagkawala ng matanda. Ilang araw lang ang lumipas at tuluyan ang nilibing ang kanyang lolo Sandro. Imbis na panginaan ng loob dahil sa pagkawala ng matanda ay mas lalo siyang nagpursige sa buhay. Agad siyang nag-apply sa isang malaking kumpanya bilang isang engineer. Mabilis siyang natanggap doon dahil sa koneksyon ng kanyang tita Sara. Dahil nga sa sipag at talino niya ay agad siyang napromote sa mataas na posisyon. Simula noon ay tuluyan na siyang umasenso at nagbago ang buhay. Nakapundar na din siya ng bahay, sasakyan at iba't ibang mga investment. Labis-labis ang pasasalamat niya kay Sara dahil ito naging daan upang magbago ng tuluyan ang kanyang buhay. Isang araw habang naglalakad-lakad papuntang palengke itong si Marcos ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Kilalang kilala niya ang babae at ang kasama nitong lalaki. Lumapit siya dito at binati si Lisa. Lisa? Ikaw ba yan? Kamusta ka na? Oh, are you familiar? Marcos, right? Oo, ako to si Marcos. Kamusta ka na? Mukhang ang ganda na ng buhay mo lalo ngayon na. May anak ka na ba? Yes, Marcos. May isa na akong anak. At syempre, asinsado na din sa buhay. Ikaw, bakit hanggang ngayon atay wala pa ding pinagbago sa buhay mo? Tagal nating di nagkita ah. Tama nga ang desisyon ko na di ka sinagot noon. Dahil kawawa pala ako sa'yo kung sakali na tayong nagkatuluyan. Hindi na lamang nagsalita si Marcos sa muling pangmamaliit ni Lisa sa kanya. Wait Marcos, tawagin ko lang ang asawa ko ha. Ipapakilala kita. Love? Love? Halika dito. May papakilala ko sa'yo. Lumapit kay Lisa ang kanyang asawang si Rael. Marcos, ito nga pala si Rael. Rael love, ito nga pala si Marcos. Yung nakukwento ko sa'yo na dating nanliligaw sa akin. Yung hamak na magsasaka na pilit pinagsisiksikan ng sarili sa akin noon. Yan siya. Di ba sabi ko naman sa'yo, ang laki-laki ng pinagkaiba ninyo. Tingnan mo si Marcos. Hanggang ngayon ay mahirap pa din at mukhang magsasaka pa din. Marcos, look my wife. Di ba swerte ko? Mayaman ah.
Malinis pang tingnan. Tsaka ang laki-laki pa ng sahod. Eh ikaw, ultimo sarili mo, pahirapan mo pa atang buhayin. Napayoko na lamang si Marcos dahil sa pangmaliit na ginagawa sa kanya ng babae. Hindi na siya nakasalita dahil sa sobrang kahihiyan. Madami din kasing nakarinig ng mga taong nakapaligid sa pagpapahiya na ginagawa ni Lisa. Ngunit nagulat na lamang si Lisa nang bigla na lamang humingi ng pasensya ang kanyang mister kay Marcos. Para itong isang maamong aso na halos lumuhod sa harap ni Marcos dahil sa ginawang pangmamaliit ng kanyang asawa. Sir Marcos, pasensya na po kayo sa mga sinabi ng asawa ko. Hindi ko po akalain na ikaw pala yung kinukwento niya sa akin noon na manliligaw niya. Pasensya na po kaysa walang kontrol niyang salita. Pasensya na po. Lisa love, humingi ka ng pasensya sa kanya ngayon. Please. Ha? Bakit ako hingi ng pasensya dyan sa hamak na magsasaka na yan? Ano ka ba love? Umayos ka nga. Ano bang nangyayari sa iyo at parang takot na takot ka dyan kay Marcos? Ano bang problema ha? Love, nagkamali ka ng minamaliit. Dahil ang kaharap natin ngayon na sinasabi mong magsasaka, walang iba kundi si Sir Marcos. Siya ang boss ko at ang pinakamataas sa engineer department sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Nagkamali ka ng minaliit love, kaya mag-sorry ka please. Ha? Paano nangyari na naging boss mo si Marcos? Magsasaka lang yan. Marcos, totoo bang sinasabi ng asawa ko ha? Paano yun nangyari? Alam mo Lisa, simula nung minaliit at niloko mo ako noon, ay nagsikap ako sa buhay. Ginawa kong inspirasyon ang lahat ng panglait na ginawa mo sa akin. At ito ako ngayon, isa ng matagumpay na engineer at boss ng asawa mo. Salamat ka pala Lisa, dahil isa ka sa dahilan kung bakit nagsikap ako ng gusto sa buhay. Nga pala Rael, bukas na may project tayo na gagawin sa kumpanya. Don't worry Rael, hindi ako galit sa iyo at sa asawa mo. Kalimutan na natin ang nangyaring ito. Masaya ako sa inyo bilang mag-asawa. Pero bago ako umalis, gusto ko lang mag-iwan ng isang paalala sa iyo Lisa. Ingatan mo si Rael dahil mabait ang napangasawa mo. Sana ay wag mo siyang lulukuhin katulad ng pangluloko na ginawa mo sa akin noon. Mag-iingat kayo. Mauna na ako. Agad nang umalis si Marcos matapos makapag-iwan ng isang paalala. Labis naman na natulala si Lisa dahil sa malaking revelasyon na kanyang natuklasan. Labis din siyang nanginayang dahil sa pangbabaliwala na ginawa niya kay Marcos noon. Ngunit wala na siyang magagawa dahil may sarili na siyang pamilya at hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Tunay nga na bilog ang mundo. Walang ni isa sa atin na makakapagsabi ng kahinatnan ng bawat isa. Huwag tayo pakampante na habang buhay tayo ay nasa itaas. Dahil baka sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at taon, ng ating minamaliit at tinahamak noon ay mas matagumpay at asensado na sa ating ngayon. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.